Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Capranica Prenestina ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa Italy. Yan ay perpekto para sa mga taong gustong magkaroon ng break mula sa abala nilang buhay sa Rome. Kung ikaw ay may sasakyan, depende kung may traffic, sa loob lamang ng 40 minuto hanggang 1 oras ay mararating mo na yan. Sa liit ng bayan ay naiulat na mahigit 300 mga tao lamang ang nakatira dyan. Bukod sa mga nagagandahang medieval structures tulad ng iba't ibang mga simbahan at museo, para sa mga nature lover na tulad ko, ang Capranica Prenestina ay perpekto lalo na sa mga aktibong tao. Sa taas ng lokasyon at maraming trails na matatagpuan dyan, ang mga hikers ay laging pinupuntahan yan. Madalas dayuhin ng mga tao ang Capranica lalo na tuwing spring na panahon kung kailan makikita mo ang nagagandahang mga bulaklak at berdeng mga dahon. Noong April 2, 2025 o kamakailan lamang, ilang mga hikers ang nasa kalagitnaan ng paglalakad sa bandang Poli nang mapansin nila ang isang bagay. Nang ito ay kanilang lapitan, napagtanto nila na ito ay isang maleta. Pero kaagad silang napatawag sa mga otoridad dahil sa mabahong amoy na nanggagaling dito. Ang mga otoridad ay kaagad namang rumisponde at kasunod na mga ito ay ang forensic team at mga bumbero. Kaya ang publiko ay nagkaroon ng clue na kung anuman ang laman ng maletang yun ay sigurado sila na ito ay tao. Wala pang 24 oras simula nang madiskubre ang maleta, ang mga otoridad ay binahagi sa publiko na ang biktima ay isang babae at ito ay kinilalang si Ilaria Sula. Base sa ulat, ito ay 22 taong gulang at ang mga magulang nito kasama ang lalaki niyang kapatid ay lumipat sa Italy mula Albania. Ang mga ito ay ninirahan at ginawa ang lahat para magkaroon ng maayos at tahimik na buhay sa bayan ng Terni. Ang nanay nito ay naiulat at tagalinis habang ang ama ni Ilaria ay nagtatrabaho naman para sa isang construction company. Nang si Ilaria ay nakatapos ng high school, ang kanyang mga magulang ay pumayag na minirahan ito sa capital ng Italy na Rome. Doon ay nag-enroll ang dalaga sa La Sapienza University at ang kinuha nitong kurso ay tungkol sa statistics. Ang dalaga ay nilarawan na mabait, palakaibigan at isang estudyante na seryoso sa kanyang pag-aaral. At para makatipid sa gastusin, si Ilaria ay kumuha ng apartment sa distrito ng San Lorenzo at sa kwarto ay kasama niya ang 4 pang mga estudyante. Katulad ng ibang mga taong kaedad niya, si Ilaria ay mahilig din na lumabas, kumain sa iba't ibang mga restaurant at mag-party kasama ang mga kaibigan at minsan ay kanyang mga kaklase. Ang kanyang paglabas ay hindi naman pinigilan ng kanyang mga magulang dahil alam nila na ligtas ito. Noong March 25 ng nakaraang buwan lamang, katulad ng laging ginagawa ng mag-ama, ang mga ito ay nag-usap at sa interview kay Flamur ay sinabi ng kanyang anak na mayroon itong pupuntahan pero babalik din sa kanilang bahay sa Terni ng Sabado, March 29, 2025. Ngunit kinabukasan ay nagtaka na sila mag-asawa dahil ang madalas na tumatawag na si Ilaria ay hindi na sumasagot sa kanilang tawag na hindi normal. Kaya mabilis nilang kinontak ang roommate nito at doon nila nalaman na 9:00 pala ng gabi noong March 25, ang third-year university student ay umalis sa kanilang apartment. Pero hindi nito sinabi kung saan siya pupunta. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang impormasyon na yan, ay wala silang tigil na tinawagan at tinext ang cellphone ng dalaga. Pero lumipas ang ilang oras ay hindi pa rin sila nakakatanggap ng anumang reply mula dito. Hanggang isang araw ay nakatanggap ng text si Flamur mula kay Ilaria kung saan sinabi nito na sumama siya sa isang babae at lalaki at huwag silang mag-alala dahil babalik din naman siya sa Terni pagkatapos ng 1 buwan. Nasundan pa yon ng isa pang text message na nagsabi sa kanya na huwag silang mag-alala dahil nasa maayos naman siyang kalagayan. Si Flamur ay kinatubanan ng masama. Naisip din niya na kung sino man ang nagsasend ng text message sa kanya at iba pa din ng mga kamag-anak ay hindi ang kanyang anak. Ibinahagi nito sa mga reporters na kung magbago man ang plano nila
ay lagi silang nag-uusap ni Ilaria sa pamamagitan ng pagtawag sa isa't isa at hindi text. Sa desperado nilang pagtatangka na makausap ito para maliwanagan, ay mabilis nilang tinawagan si Ilaria. Pero ang cellphone nito ay nakapatay. Ngunit paminsan-minsan ay nagpo-post ito sa kanyang social media account na talagang kahina-hinala. Nang hindi talaga nila makontak si Ilaria ay hindi na sila nagdalawang isip at sina Flamor ay nagtungo na sa presinto para mag-file ng missing persons report. Habang abala ang mga otoridad sa paghahanap, ay hindi nila tinigilan na kontakin si Ilaria. Pero wala namang nagbago sa sitwasyon dahil bukod sa parang tila naglaho na lamang ito na parang bula, ay hindi na rin nila makontak ang cellphone nito. Mabilis nilang ipinaalam ang pagkawala nito sa iba nilang mga kamag-anak sa Italy. Pero kahit ilan pa ata ang maghanap sa dalaga ay walang nakakaalam sa kinaroroonan nito. Pero kahit 5 araw na ang lumipas simula nang huli itong makitang buhay, ang pamilyang Sula ay hindi sumuko. Pero habang sila ay walang tigil sa paghanap kay Ilaria, ang hindi nila alam, ang mga otoridad, forensic team at mga bumbero ay ginagawa ang lahat para maayos nilang makuha ang maleta na pinanggagalingan ng umaalingasaw na amoy. Kalaunan, ang naaagnas ng bangkay ay kinilalang sa 22 taong gulang na si Ilaria. Nang kumalat ang balita ay makikita mo sa video na ito na ilang libong mga tao na kinibibilangan ng mga kaklase at ibang estudyante sa pinapasukan nitong university ay naglunsad ng rally para manawagan sa publiko pati gobyerno na aksyonan ang nangyari. Sapagkat ang sinapit ni Ilaria ay may pagkakapareho sa isang kaso ng pagpatay na nangyari sa isa pang babae na si Sara Campanella noong nakaraang taon lamang. Iba't ibang emosyon ang namutawi sa protestang yan. Bukod sa pagtitipon, ang ibang mga tao naman ay dumagsa din sa bahay ng mga magulang ng biktima sa bayan ng Terni. Ang harap ng bahay ng mga ito ay napuno ng bulaklak at mga cards na merong mensahe ng pakikiramay. Lalo pang nagalit ang mga tao nang lumabas ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima. Ang mga nakakakilala dito ay hindi makapaniwala na may kayang gumawa noon sa napakabait na si Ilaria. Sa pressure at init ng mata ng publiko sa nangyaring krimen, ang mga otoridad ay mabilis na inimbestigahan ang nangyari. At wala pang 24 oras simula nang madiskubre ang bangkay, ang balitang nadakip na ng mga otoridad ang salarin ay mabilis na kumalat. Ang hinihinalang salarin ay kinilalang si Mark Anthony Samson na isang Filipino. Ito ay 23 taong gulang at anak ng mag-asawang matagal nang naninirahan at nagtatrabaho sa Italy. Walang gaanong impormasyon na inilabas ang Italian media tungkol sa kanyang background. Pero sa social media ng binata ay nakita ko na siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Walang nakakaalam kung taga saan ang mga ito sa Pilipinas. Pero nakita ko na meron siyang mga kamag-anak na mula sa Batangas, Nueva Ecija at Pampanga. Katulad ng ibang mga Pinoy na ng ibang bansa, ang ina ni Samson ay ginawa ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung saan ito ipinanganak, pero gamit ang mga litratong nakikita mo ay sinigurado naman ang kanyang mga magulang na kahit sila ay nasa ibang bansa na, ay hindi nito makakalimutan ang kultura ng Pilipinas. Sa dami ng mga Pinoy sa Italy ay hindi din ito nahirapan na makahanap ng mga kaibigan. Katulad ng iba mga taong nagbibinata ay nahilig din si Samson sa social media at doon ay binahagi niya ang kanyang hilig sa bike. Sa pagtitiyaga at gabay ng kanyang mga magulang, ang binata ay nakapasok sa Sapienza University. Si Samson ay inilarawan na tahimik pero mabait. At upang makatulong sa mga gastusin at magkaroon rin ng sarili niyang pera, ito ay naiulat na nagtrabaho sa McDonald's kung saan niya nakilala ang Albanian na si Ilaria. Nang magsimula ang investigasyon ay nag-focus ang mga otoridad sa mga taong malalapit sa biktima. At nang wala silang makitang clue na makakapagturo sa kanila sa salarin, ay sinimula nilang tanungin ang ibang mga tao kung meron silang kakilala na maaaring manakit dito. At doon na namutawi ang pangalang Mark Anthony Samson. Ito ay kaagad inilagay sa listahan ng mga person of interest at inimbita sa presinto para ma-interview.
Ilang oras pagkalipas niyan, ang mga kapitbahay ng pamilyang Samson sa Africano neighborhood ay nagulat dahil dumagsa ang napakaraming mga pulis at pinasok ang apartment ng mga ito. Ang ama at kapatid na lalaki ni Ilaria ay nalito at nakadama na sila ay tinredor ni Samson dahil nang sila ay hindi magkanda-ugaga sa kakahanap kay Ilaria. Isa si Samson sa mga taong yumakap sa kanila sa presinto nang mag-file sila ng missing persons report. 4 na oras simula nang pumasok si Samson sa pintuan ng interview room ay kumalat ang balita na mula sa pagiging person of interest ay ito na ang itinuturing na suspect dahil umamin na ito na siya nga ang pumatay kay Ilaria. Dahil sa gumugulong pa ang investigasyon ay hindi agad nagbigay ng anumang impormasyon ng mga otoridad. Kaya nang ma-interview ang 19 na taong gulang na kapatid ni Ilaria ay sinabi nito na hindi niya maintindihan kung bakit yun ginawa ni Samson sa kanyang kapatid o anong motibo ang nagtulak dito para patayin si Ilaria. Ibinahagi niya na hindi nagsasabi ang kanyang ate ng problema sa kanya pero ang alam lamang niya ay naging magkasintahan sina Ilaria at Samson ng halos 1 taon. Pero kamakailan lamang ay naghiwalay ang mga ito. Ang pahayag na yan ay sinang-ayunan din ng kaibigan ng biktima. Sa totoo nga ay ilang linggo bago ito mapatay ay naibahagi sa kanila ni Ilaria na gusto na nitong i-block si Samson dahil sa obsessive at possessive nitong pag-uugali. Ayon sa ulat, ang mga ito ay naghiwalay na pala noong March 19. Pero ang Filipino na hindi matanggap ang hiwalayan ay pumunta sa apartment ng biktima at gusto nitong nakawin at kalkalin ang laptop na parang may hinahanap ito. Ilang araw pagkatapos ng pag-amin ni Samson at nang sigurado na ang mga otoridad sa mga impormasyon na kanilang nakalap, ay ibinahagi ng mga ito sa publiko kung ano ba talaga ang nangyari kay Ilaria. Base sa computer forensics noong March 25, si Ilaria ay kausap ang kanyang ex-boyfriend. At kahit hindi na sila magkarelasyon ay nagawa ni Samson na makumbinsi ang Albanian na pumunta sa apartment na kanyang mga magulang. Sa kadahilanan na hindi maaaring ibigay ng mga otoridad ang lahat ng impormasyon, walang nakakaalam kung ano ang sinabi ni Samson sa dalaga para makumbinsi ito. Pero ang hinala ng mga tao ay maaaring sinadya ng Filipino na magsinungaling sa kanyang dating nobya para lamang makita ito. Sa sinumpaang salaysay ni Samson ay napatay niya ang Albanian noong March 26 bandang 11:00 ng umaga. Nagsimula ang lahat ng di umano'y nilutuan at dinala niya ng pagkain si Ilaria o yung breakfast in bed. Pero nagalit siya nang makita ang chat o isang mensahe ng isang lalaki kay Ilaria mula sa dating app na Tinder. Sa tindi ng emosyon na kanyang naramdaman, kinuha niya ang kutsilyo at inundayan ng saksak si Ilaria. Sa autopsy report ay lumalabas na ang dalaga ay nagtamo ng 3 saksak na lahat ay tumama sa leeg. Pero ang pumatay talaga dito ay ang hemorrhagic shock. Inamin ni Samson na pagkatapos niya itong mapatay ay isinilid niya si Ilaria sa maleta. Mula sa kanilang apartment ay inilabas niya di umano ang maleta ng 2:00 ng hapon at iniwan sa loob ng kanyang sasakyan. Nang dumilim na bandang 6:00 ng gabi ay bumiyahe na siya patungo sa Poli. Nang makarating siya sa bahaging ito ay binuksan niya ulit ang sasakyan at inihulog ang maleta. Bagamat masaya ang mga investigador na umamin na si Samson, duda naman sila na sa loob lamang ng 3 oras ay kayang-kaya nitong linisin at ilagay si Ilaria sa loob ng maleta patungo sa sasakyan. Mas lalo pa silang nagduda nang sabihin ng binata na nasa loob din pala ng bahay ang kanyang inang si Nurse nang mapatay niya si Ilaria. Nang tanungin nila ito kung ano ang ginawa o partisipasyon ng kanyang ina sa krimen, ay humingi na ng abogado si Samson, kaya hindi na nila ito mapilit na magbigay pa ng anumang impormasyon. Sa interview din sa kapitbahay ng mga ito ay nagpatotoo sila na meron nga silang narinig na kahinahinalang ingay mula sa apartment. Pero kahit marami na ang nakarinig sa ingay, ni isa naman sa kanila ay hindi tumawag ng pulis. Kaya kasunod ng pag-aresto kay Samson ay inimbita din sa presinto ang kanyang ina si Nurse para sa isang interview. Ang ama nitong si Benigno o Ben ay hindi naman isinama dahil napatunayan na ito ay nasa trabaho. At katulad ng inaasahan, itinanggi ni Nurse na may kinalaman siya sa nangyari. Sinabi nito sa mga investigador na hindi siya boto kay Ilaria para kay Samson dahil wala itong alam sa tradisyon ng mga Filipino. Ngunit kahit ganon ang kanyang nararamdaman sa Albanian, ay hindi niya gugustuhin na merong masamang mangyari dito.
Sa loob ng ilang oras ay nanindigan si Norse na wala siyang narinig na kakaiba sa loob ng kanilang bahay noong umaga ng March 26. Ngunit pagkalipas ng halos 4 na oras, dahil na rin sa pressure at tagal ng interview ay hindi na rin kinaya ni Norse at umamin ito na tinulungan nga niya si Samson. Sa sinumpaang salaysay nito ay inamin ng Filipina na pagkarinig niya ng ingay ay mabilis siyang pumasok sa kwarto pero huli na ang lahat dahil patay na si Ilaria. Panigurado ako na pagkakita niya sa ginawa ng kanyang anak, ang utak ni Norse ay marahil nagkaroon ng flashback mula nang maliit pa ang kanyang uniko iho hanggang ngayon na ito ay naging mamamatay tao. Marahil ay inisip din ito kung saan siya nagkamali sa pagpalaki dito o saan siya nagkulang. Pero bago pa man niya masagot ang napakaraming mga katanungan sa kanyang isip, ay ginawa ni Norse ang alam niyang tama, kung ano ang makakabuti para sa kanyang anak at ang tanging paraan para hindi masira ang kinabukasan nito. Sa halip na tumawag ng pulis, si Norse ay mabilis na ginalugad ang kanilang apartment hanggang makakita ito ng itim na plastic bag at malaking maleta. Inamin niya na pagkatapos nilang balutin ng bag ang labi, walang tanong-tanong o anumang reaksyon mula sa mukha nilang dalawa, ay pinagtulungan nilang mag-ina na buhatin ang bangkay hanggang magkasya ito sa maleta. Gumamit sila ng trolley para madala ito sa kotse na nakaparada sa labas ng kanilang apartment. Nang wala na ang bangkay sa loob ay magkasama nilang nilinis ang bawat sulok ng kwarto ni Samson para siguraduhin na walang matitirang anumang bahid ng dugo. Nilinaw ni Norse na kahit hindi siya boto at hindi niya gusto si Ilaria ay hindi niya ito pinatay at hindi rin siya kasama ni Samson nang itapon nito ang maleta sa puli. Nang matapos ang interview na naging interrogation ay ginawa ni Norse ang lahat para hindi makita ng mga reporters. Kaya ang abogado na lamang niyang si Paolo Foti ang humarap sa media para sabihin sa publiko na sina Norse at Ben ay malungkot sa nangyari at hinihiling ng mga ito ang kapatawaran ng mga tao, lalo na ng pamilyang Sula sa nagawa ng kanilang anak. Ngunit para naman sa pamilya ng biktima ay kahit lumuha pa ng dugo ang pamilyang Samson ay hinding-hindi nila ito papatawarin. Ang kanilang matinding pagkamuhi sa binata ay hindi lamang dahil sa pinatay nito ang kanilang mahal sa buhay, pero pinagmukha din sila nitong tanga. Ayon sa mga investigador, pagkatapos itapon ni Samson ang maleta ay ginamit pa nito ang cellphone ng dalaga at nagkumwari bilang si Ilaria. Hindi pa doon tumigil si Samson dahil napatulayan din na pagkatapos nitong patayin ang biktima ay nakipagkita pa ito sa mga kaibigan ng dalaga kung saan wala na itong ibang inatupag kundi sabihin ang problema nilang dalawa ni Ilaria nang sila ay magkarelasyon pa. Sa loob ng ilang araw ay wala itong tigil sa pagkukumwari na siya si Ilaria. Wala din itong problema na pag-usapan kung papaano matutulungan ang isa nitong kaibigan na planuhin ang birthday party, na hindi talaga maganda sa magiging trial na magaganap dahil maaaring ipinta ng prosecutor si Samson bilang isang manhid, insensitive at kalkuladong tao na alam naman nating lahat na ilan lamang sa karakter ng isang psychopath. Nang lumalago na ang pagdududa ng pamilyang Sula na hindi si Ilaria ang kanilang kausap, inamin ni Samson na itinapon niya ang cellphone ng biktima. Ang kasong ito ay umuusad pa pero napakainit ang krimen na ito sa Italy ngayon. Ayon sa mga otoridad, ang unang kutsilyo na kanilang nakita ay hindi pala ang murder weapon. Kaya hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila ang lahat para makita ang kutsilyong ginamit ni Samson. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, ito ay hindi na nagsalita. Pero sa tulong ng kanyang abogado ay ibinahagi nito na humihingi siya ng tawad sa pamilyang Sula. Noong April 7, ang labi ni Ilaria ay dumating sa bahay ng kanyang mamagulang sa Turney para ihatid sa huli nitong himlayan. Ang mga kamag-anak, kaibigan at taong mga nakakakilala sa biktima kasama ng 3,000 mga tao ay dumalo sa libing dahil gusto ng mga itong magpaalam sa huling pagkakataon sa dalaga. Ang mga ito ay nagdala ng puti at pulang mga lobo na sabay-sabay nilang pinalipad. Katulad ng ibang lugar sa Pilipinas, ang mga tao ay sinundan ang karo hanggang marating ang sementeryo. Nang makarating sa lugar kung saan ililibing ang biktima, ang imam ng Turney ay nagdasal sa Arabic. Pagkatapos ay isinalin niya ito sa Italian.
Sinundan yun ng talumpati ng mayor. Speriamo che la giustizia italiana per una volta non voglia darci parole inutili come perdono o errore. È il ergastolo per questo ragazzo. E cerchiamo di fare tutti noi il nostro meglio perché nessuno scordi quest'atto osceno, l'ennesimo atto osceno, l'ennesimo femminicidio che oggi si è vicino. Tulad ng nakikita mo, ang mga tao ay nagpalakpakan sapagkat suportado nila ang parusang habang buhay na pagkakakulong sa karumal-dumal na ginawa ni Samson. Ang prosecutor na humahawak din ng kaso ay gusto rin na mabulok ang Filipino sa kulungan ng habang buhay dahil sa mga ikinilos nito pagkatapos nitong patayin at itapon ang bangkay ng biktima. Para sa kanya ay meron itong ilang araw para magsisi. Pero sa halip na maawa o pagsisihan ang kasamaan niya nagawa, ipinagpatuloy ni Samson ang paglalaro sa emosyon ng mga kapamilya at kaibigan ng biktima sa pamamagitan ng pagkukunwari na siya si Ilaria. Kung ito ay mapatunayang guilty sa mga kasong aggravated voluntary homicide at concealment of corpse, ay habang buhay itong makukulong. Kung maparusahan naman guilty si Norris sa kasong complicity in the concealment of the body, ay maaari itong makulong na hindi tataas ng 3 taon. Tinitingnan pa rin ng mga otoridad kung pwede nilang makasuhan ng aiding at abetting ang ama ni Samson. Ang ibang mga Filipino naman na nasa Italy ay nag-alala at natatakot na maaaring sila ay kamuhian ng mga Italiano dahil sa ginawa ng kanilang kababayan. At meron din ako nakitang isang tao na nag-post sa Facebook at ito ay nagsabi na mabuti na lamang at binasted ng kanyang kapatid si Samson. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.